Hello and welcome dito sa aking The Star Talking Tarot. Kamusta kayo mga kapatid? Kamusta kayong lahat dito? Sa mga subscriber ko dyan, maraming salamat at lagi kayong tumatangkilik dito sa aking The Star Talking Tarot YouTube channel. And again, sa mga course watcher, please do subscribe. So, the message that we have here right now is about the person in your mind. We have here a channeled message from your person. Okay? It's something about forbidden. Yeah. This is timeless. Collective reading. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakakaresonate. Hindi po ito para sa isang tao lang. Hindi po ito private reading. General reading po ito mga kapatid. Ito po ay gabay lamang. At huwag nyo pong lahatin itong mga nabanggit ko dito. Dahil baka bigla na lang kayo magalit, no? Na hindi naman kayo nakakaresonate. Dahil meaning, hindi ito para sa inyo. Okay? So, kunin nyo lang kung saan ka nakakaresonate sa mga nabanggit ko dito. If not, then, hindi sa inyo iyon. Alright, so we have here someone in your mind. Someone's thinking about you. If you are thinking about this person's also thinking about you. And that's why siguro, itong video ito ay nagawi somehow sa inyong social media. It's because you are meant to see this video or to watch this video. Because you are connected about this person. Maybe you are destined. It's something about the destiny about this person. Somehow, this person, okay, this is like about walang communication, no? You and your person are not talking at this moment. This could be a forbidden. You could be married. Yung iba sa inyo dito. Or this could be married. Because somehow this person is still stuck. Kulong pa siya. But then again, your person's thinking about you. Yeah. Your person's thinking about you. And then, another information that I'm getting, this is about the person that you are destined to be with. Meron ditong, hindi mo pa siya kilala, but soon, when the time is right, you will be meeting this person pag oras na. This is like a spirituality message here for you as well. Mixed message tayo ha. A person in your mind and something about you're destined to meet this person. You're destined to having a communication or somehow, yeah, na magkakilala kayo ng taong ito. Your person's being guided towards you. Yung iba sa inyo, hindi mo pa siya kilala. Yung iba naman, kilala mo na siya. That's why you are thinking about this person. Kaya lang, this is forbidden. Hindi siya pwede. Because may hindi tama. No? Again, your person could be married, or in a relationship, commitment with someone else, or this could be you, committed na, no? And that's why this person still holding on or holding back their feelings. I'm also hearing like promise. This could be your ex. Yeah. Your person on your mind is like manifesting you, thinking about you. Masaya siya sa nakita niya sa'yo. You brought happiness. Ikaw ang nagbibigay ng tuwa sa puso niya. Naalala pa rin niya yung mga nakaraan na kayo ay magkasama. Yung kumakain kayo, na walang pakialaman, kahit nabusog, okay lang. It's like your person still holding on from the past memories. Alam niya na gustong-gusto mo ng mga jewelry. But then again, kung ikaw itong mahilig sa jewelry, mga kapatid, mas lalo kang gumaganda. Mas lalo pa siya nag-a-admire sa'yo. Itong sinusuot mo. This is the person na hindi niya masabi-sabi itong nararamdaman niya sa'yo. This is all hidden. But then again, hindi siya pwede makapag-confess or somehow, it's all inside him. Hindi niya nasabi. You know? So now you know guys, during this reading, now you know all about na hindi niya na masasabi o hindi pa niya nasabi sa'yo. Ina-admire niya the way you look, the way he sees you happy or the way they see you happy. Ina-admire niya yung kagandahan mo.
pagiging pasyonista mo, pagiging maawain mo, very religious. Siguro nakikita ka niya sa simbahan, o nakikita ka niya sa, siguro dati lagi ka nagsisimba. Alam niya, you are close to God's. Alam niya na yung mga paniniwala mo. Nakikita ka niyang siguro naging tanga. Yung mga clumsy moment mo. Yung mga time na siguro this could be like your childhood, no? This is like the person thinking about you from the childhood memories. Siguro nakita ka niyang somehow nadapa. Nadapa or whatever it is. Na natatawa siya. Naalala pa rin niya yung mga moments ninyo. Yung mga bagay na hanggang alaala na lang. Nakikita niya sa ngayon itong magandang pamilya mo. Natutuwa siyang makita ka na happy na, contented na. Kaya lang, deep down with your person on your mind, gusto niya mapantayan ka. Gumagawa siya ng paraan, strategy, para mapantayan ka, para mas gumanda pa yung buhay niya. Naghanap buhay siya, nagpupursige siyang kumikita, para mag-increase itong finances niya. Somehow, there's also like, sa finances, siguro mas angat ka pa sa kanya at this moment. Kaya gusto niya mapantayan ka. Kaya gusto niya umaangat din siya. Na-inspire din siya sa'yo. Siguro ikaw itong negosyante. Minsan may katanungan siya, no? Paano naging magandang buhay mo? Paano ka naging masaya? Anong sikreto mo sa buhay? Minsan naiisip niya rin na natakot din siya. Natakot siya sa mga magulang mo. Dahil baka ma-misjudge siya ng mga magulang mo. Kaya siguro hindi naging kayo noon, no? Kaya siguro hindi niya nagawang mag-confess sa'yo na masabi sa'yo yung nararamdaman niya. Or it could be, siguro yung mga magulang mo, hindi siya gusto o hindi siya nagustuhan. Natatakot siya. Your person's afraid. Maybe those time na kung ito ay childhood person mo, no? Nung bata pa kayo, siguro takot ka rin nung time na yun. Dahil hindi ka pa ready. Okay? Yeah. Your person wants to prove you. Yeah. Your person wants to prove you one day when the time is right. Pagka naging successful na ako, kaya na akong humarap sa'yo. Kaya na kitang harapin pa at tapatan. Pagka nakalabas na ako sa sitwasyong ito, ibibigay ko ang para sa'yo. Lahat. Jewelry, damit, love. Okay. This person's really madly in love with you, kapatid. No? Kaya lang, there's like a forbidden, hindi pa pwede. Siguro hindi pa siya ready. Or somehow, the situation right now, hindi pa ready sa person mo, no? Pinapangarap ka ng lahat. Nasasaktan ako na makikita kang may iba. Nasasaktan ako na nakita kang may masayang pamilya. Gusto ko rin na sana ako rin ang taong kasama mo. I'm also getting, guys, na this could be a father of your children kung ikaw itong divorce or separate sa person mo, ano? Kasi
hindi siya makalapit-lapit sa iyo because of siguro sa mga magulang mo. Meron kasi ditong pangungulila sa mga anak. Okay? Yeah. Kaya siguro hindi siya makalapit-lapit sa iyo dahil it could be something about sa mga anak mo na bawal. Siguro nagbabantay ng mga anak mo is talagang strict, no? Strict yung mga nagbabantay ng mga anak mo. Could be your parent na nagbabantay ng mga anak mo, nag-aalaga ng mga anak mo habang ikaw ito'y nagtatrabaho. Yeah, this person, nangungulila siya na sana'y makasama niya mga anak niya, na sana'y malapitan kanya, malapitan itong mga anak niyo o yung anak ninyo. Okay? Yung person wants to help you financially when it comes to support. O siguro, hindi may kulang, Siguro kaya hindi siya makalapit-lapit dahil wala naman siya may bigay tulong sa inyo. Dahil kaya nga feeling niya, parang nawala siya ng landas. But at this moment, guys, I'm getting like your person's in awaken. Nagising siya sa katotohanan. Na oras na. Oras na para magpustigi sa buhay. Oras na para magtrabaho para maipakita niya rin or may improvement sa buhay niya. There's like a changes going on with your person at this moment. Whatever it is, kailan nakakaalam. And, yeah. Behind the scene, your person is like been through a lot. Pagbabago, especially if this person like alcoholic. This person is like slowly changing themselves, para mapalayo siya sa pag-iinom. Siguro sa mga party-party, ibang mga magganap, or addictions, whatever addiction it is, gambling, inuman, party, slowly your person is like changing. Para sa kabubuti ng lahat, para sa kabubuti ng kanyang mga anak, pamilya, para sa iyo. Okay? Your person really like, kulang siya sa confident. Yeah. And I'm also getting like, kung ikaw itong may asawa na, or may karelasyon na, there's a time na gumuho yung mundo niya nang malaman niya na nag-asawa ka na. Nang malaman niya na may kapartner ka na. There's a time na parang ayaw niyo nang ikutin niyo yung buhay niya. Parang, kaya siguro pinapatay niya sarili niya sa paglalasing. Dahil sa nakikita niyang masaya ka na sa iba. Yeah. Yeah, there's a time na nagkakaroon siya ng mga anxiety. Yeah. Takot. Kasi yung time na, this could be like, matagal na hindi kayo. Kaya lang itong taong ito ay biglang nakita kanya sa kanyang panaginip or vision. Ginising siya. Your person, ginising yung person mo because of you. Nagising siya dahil sa iyo. No? Yeah, this is like a divine timing. Ginising ang person mo dahil sa iyo. Whatever it is, because of you, you will be the reason kaya mabago yung person mo. To awaken, no? Ginising siya para magpursige. Ginising siya para magbago yung habit niya. Ito mga ginagawa niya. Ito mga old habit niya. Ginising siya. It's because of you. So, it's like, you are the reason. Ginaid yung person mo dahil sa iyo. Whatever it is, whatever reason it is. So, it's like destined. You guys are destined to meet each other or to, it could be to be together or just na makilala lang. It's because of you dahil ikaw ang magdudulot para mabago yung direksyon ng person mo.
Yeah. To work so hard. Okay. I'm also getting like kinarma. Yeah. Your person might be dealing with the karma at this moment because of you. Whatever your person did, yeah. Your person is dealing through a lot. Binabangungot, nagkakaroon siya ng anxiety, addiction, and then, yun. Somehow, whatever he did from the past or your person did from the past, ginising siya. Nakaka-realize siya. May mga realization siya nung, at this moment because of you. Na-inspired siya sa'yo. Nang makita ka niya na ganito ganyan ang buhay mo, your person is like, mas na-inspired pa siyang magpursige sa buhay. Kaya gusto ka niya mapantayan. This could be, you could be doing well rather than this person, financially. Or if this is like about family, kung nakita ka niya na masaya sa pamilya niya, pamilya mo, niya, na-inspired siya. It's like, hindi pa niya nakita yung totoong masayang pamilya sa iba, sa'yo lang. Nakita ka niya, you have this a good parenting. Meron ditong nagsisisi. Nagsisisi dahil hindi niya na-express yung nararamdaman niya sa iyo noon. Okay? Maybe yung iba sa inyo guys, when this person get their, anong tawag nito? Yung, hold on. Confident. Pagka naibalik niya na yung kanyang confidence sa buhay, sa sarili, this person's planning to come back or going to talk to you, to approach you. Because you two are destined to be like, have conversation or clarity, whatever destined, or siguro minamifest niya itong mangyari, na ma-approach ka niya. Because I'm getting like there's like a distance sa inyong dalawa eh. If it happen na siguro nakikita lang kayo sa school or sa daanan, walang niho-niha. But when this person get their determination and confident, this person's going to talk to you, approach you. Kasi na-inspired siya eh. Kaya lang sa ngayon, hindi pa siya ready. It's not enough pa. Your person still building their energy to approach you. Their wealth, their knowledge, whatever it is, this person's planning to approach you pag ready na siya. Pag may confident na siya. Pag kaya ka na niyang mapantayan. Okay? And that's why your person's working hard. And siguro your person might be like trying to look good, focusing on themselves, sa trabaho, sa confident. But then again, when this person is ready to approach you, pagka may confident na siya na ma-approach ka na niya, kasi sa ngayon, nahihiya siya eh. Nahihiya siya at natatakot. Whatever this reason. Ikaw lang nakakaalam. Again, these are the initials. Ito yung mga initials ng person natin, mga kapatid. Kunin nyo lang kung nakaka-resonate ka dito. It doesn't have to be, Or maybe somehow, wala sa initials, somehow, nasisense mo siya. Nasisense mo siya na iniisip ka niya. Because you two are like mirroring each other. You could be dealing with your soulmate. I'm hearing like twin flame. Yin and yang. Yeah. Soon, I'm also getting like soon, this person is going to reach out. Okay? It might take time kasi ang taong ito napaka-torpe. Ang torpe ng taong ito. Torpe or kinakabahan siya pag nakikita ka niya. Kinakabahan siya kung anong sasabihin niya. Kinakabahan siya, sabihin natin na may sasabihin siya sa iyo, kaya lang kinakabahan siya, naunahan siya ng kaba. Okay? Kasi sa kanya, kulang siya sa confident. Feeling niya, hindi mo siya kausapin, hindi mo siya magugustuhan.
Yeah. Feeling na niya na hindi mo siya kausapin dahil hindi ka magugustuhan ng mga magulang mo, pagbabawalan mo siya, or pagbabawalan siya na, ang tawag doon, pagbabawalan ka siguro ng mga magulang mo na ayaw siyang kausapin. Yeah. Your person sees you very funny, clumsy, matakaw, matakutin, mahilig sa mga material na bagay, jewelry. You guys are very beautiful. Kaya na-inspired ng taong ito. Gwapo, maganda. Maganda ang buhok. Okay? You know what? Nakukuha ko rito. Your person's admiring you wearing green, yellow, and purple. Okay? Mas attractive ka, mas nag-glow yung looks mo, yung beauty mo. No? Yeah, your person sees you na ang dami nag-admire sa'yo. Kaya para sa kanya, sino ba naman ako para mapansin mo? Talagang napakababa na kanyang tingin sa sarili. Okay? Baka pagtawanan mo lang siya. Siguro maganda talagang atas ng buhay mo sa kanya. Mayaman ka siguro, kaya sa kanya, hindi pa sapat para kausapin ka niya. Yeah. You guys are very charismatic. Ang dami nag-admire sa inyo. Ang dami nag-follow sa inyo. Marami din kayong mga stalker, kapatid. This person is one of your stalker. Nag-stalk din siya. Ito naman ay ex. Gusto niya rin mag-apology sa'yo. Hihingi ng pagpapatawad. Or siguro, hihingi ng tulong. And that's why your person's being guided because I'm getting like towards you, makakatulong ka or malaki ang tulong na maibigay mo sa taong ito. Emotionally, physically, mentally, and financially. It could be. Okay? Yeah. Yeah. This person's feeling like alone sometimes. Especially, alam mo sa sitwasyon niya, parang siya yung binubuli ng sitwasyon niya ngayon. Kasi siguro dahil awaken kinakarma din eh. May karma din siya eh. Your person has been through a lot. Yung mga tao sa paligid niya parang ayaw sa kanya. Siguro dahil parang lang siya siguro dahil walang pera, sa status niya, or siguro family member, parang binubuli ba siya. Somehow, your person is like feeling alone. Siguro dahil broken family, abusive family members. Yeah. Okay. And I'm getting like, somehow, if this person is married, bakit itong taong ito ay magkakaroon ng freedom from their spouse or current spouse or relationship, this person is going towards you to finally approach you, to finally confess. Okay? If this person is still currently married or committed with someone else. Para kasi hinihintay niya lang yung panahon eh. Hinihintay niyo yung panahon na to break up or to break through from the situation. Na makalabas siya sa sitwasyong ito. Most likely sa marriage eh. Sa married. Or maybe your person, okay, very, napaka, siya, ang tawag nito, ano ba yun? Direct. Napaka-direct. You could be dealing with somebody na nakulong. If this person is finally na makalabas, this person is going to talk to you. Your person is like manifesting you na sana pansinin mo siya. Na sana lingunin mo rin siya. Na sana hindi mo siya ignorin. Okay? Yeah, whatever your person do, you are always on their mind. Ikaw ang iniisip niya. Ikaw itong happy medicine niya. Sa lahat ng mga pagsubok niya, pagka iniisip ka lang niya sa mga down moment niya, yung walang-wala na siya, yung pinagkakaisan siya ng mga katrabaho, kaibigan, pamilya, it could be partner,
Ikaw na lang ang iniisip niya. Kasi pagka iniisip ka niya, natutuwa na siya. Ka-rebels na yung mga pangyayari sa buhay niya. Yung mga bad moments, bad days niya, no? Okay. I'm also getting like your person could be charming. Maganda rin. Yeah, most likely dito meron talagang very specific marriage, committed. May ano na dito, may asawa na. Okay? This person is like attracted to you. Nakikita niya na mukha kang palaban ngayon. Mas palaban ka ngayon kaysa noon. Alright? Alright. What else pa? Spirit courageous. The person on their mind. What they want to know. The person on their mind. Collective. I wonder if you are happy without me. See? This person is confirmed been thinking about you. Especially pagka kung lately wala kang pinupost sa social media, your person's like stalking you. Bakit walang ganap sa social media mo? Sa Facebook mo? Anong ginagawa mo? Siguro binablock mo siya. I'm getting like, hindi kanya nakikita, nakapikit siya eh. Hindi niya nakikita yung mga ganap mo. Siguro binablock mo siya. Siguro hindi kayo friend sa Facebook. See? I replay our conversations over and over. This could be, again, from your past. Malakas dito yung past. Okay? Iniisip niyo yung mga memories ninyo, yung mga pinag-usapan ninyo, yung mga ganap nyo noon. I hid who I really am from you. Yes, noon, hindi siya naging totoo. Kaya lang, it's too late na. Ngayon pa lang niya na-realize na dapat pala, binigay niya yung para sa'yo. Yung mga hinihiling mo. Yung mga hinihintay mo. Whatever it is. Siguro hindi kanya nagawang ligawan. Yung iba dito sa inyo. Meron ditong parang hindi natuloy. Parang hanggang na lang, naghihintayan. Meron naman itong ex-person, meron namang may asawa na. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunod dito ha. Hindi ito para sa lahat. I'm saying, hindi ito para sa isang tao lang. Alright, final message from their person on their mind. What are they thinking right now? Sa ating mga collective. This is just temporary. So again, this is just temporary because this person wants to get out from their shell, from themselves, no? Na magpakatotoo na siya one day, pagka mabalik niya na yung confidence niya, kakausapin ka na niya. This person is going to approach you. This is love. Is this love or am I dreaming? Yes, again, this person have this realization. Ginising siya because of you. These feelings na hindi siya makapaniwala. Why now? I'm getting like, why now? May asawa ka na. Or may asawa na ako. Why now? Why I have this feeling right now? Bakit ngayon ko lang to na-realize? I miss us. See, I miss us. Nang-miss ka ng taong ito. Nang-miss niya yung moment na kayong dalawa lang. One more. I will always love you. I'm hearing like, I will always love you and hoping you can wait for me. Wait for me. Wow. Malakas yung wait for me. So, final message. What else pa? Okay. What you should know at this moment. You know what? Alamin natin yung susunod na hakbang ng person na ito bago mag-end itong reading, no? Alright, Spirit Angels. Ano ang susunod na hakbang from this person? The person on their mind? What is their person's next move? In the nearest future. Next move, Spirit Angels. Okay. Alright. 9 of Pentacles. 2, 4, 6, 8, 9. Alright, 9 of Pentacles. This person's really slow, Ang bagal-bagal niyang gumawa ng movement. But then again, this is more about pinapalago niya talaga ang kanyang finances.
Yeah. This person's going to approach you pagka naabot niya na yung status mo, yung standard mo. Maybe you guys are very high standard. Okay? Wow. Ito, oh. Yeah. Pagka naabot niya na o nakamit niya na yung high standard niya, or pagiging high standard ninyo, mga kapatid, this person is going to show up. Ipapakita niya rin na may pera na ako, may kaya na ako sa buhay. This is like more about pentacles, money. This person is willing to help you pagka ready na siya. Kaya lang matagal pa, no? That's why we have here lately, nasabi ko kanina, wait for me. Because your person is like, through in this battle, awaken, trabaho ng trabaho, para mapantayan yung standard mo. Okay? Kaya siguro sa ngayon, struggle pa siya sa finances. Hindi pa siya ready. But then when the time is right, again, your person is being guided towards you. There's a reason. It doesn't have to be like in a relationship, kung kailangan mo ng, siguro kailangan lang, meron kasi kung nakukuha itong kailangan ng closure, clarity, or maybe it happened na you are meant to meet this person dahil ikaw ang magiging dahilan ng kanyang pagiging successful. Yeah. You are like a mentor for this person. Mas na-inspired siya sa'yo. Okay, whatever it is, na-inspired siya sa'yo. That's why your person is being guided towards you para ma-meet mo siya, para makakilala kayo. Is to be successful. Yeah. You are meant to be successful, mga kapatid, and this person is also meant to be successful. And that's why you two, this is like a same energy. Meron, parehas kayo ng parang you guys are like a mirroring each other. Mirroring situation. You're thinking about this person is also thinking about you. Yung iba sa inyo. Okay? Pagka parehas na kayo ng status, if this person's ready na, ready or divorced, separated, this person's going to talk to you, approach you. Kasi kaya ka naman niya na financially supported pag ready na siya. Kasi meron itong committed marriage. Kaya lang sa ngayon, hindi pa ready. Hanggang, na lang siya, imagination, daydreaming. Kaya minsan, this person sees you from their dream. Napapanaginipan ka niya. Maybe sa inyo din, nakakaroon ako ng, again, mirroring. You might be receiving gut feeling. Somehow, siguro nakakasense kayo na, bakit ko kaya ito naalala tong taong ito? Bakit ko siya napanaginipan? It's because this person's been thinking about you. Naalala ka niya. Alright? Okay, so hanggang dito na lang mga kapatid. Sana ay satisfied ka sa reading na ito. Please leave your comment below what you think about this reading and about your story. It's okay na sinishare natin yung mga story natin dito sa comment sa reading na ito. And please hit the like below about this reading kung nag-enjoy kayo. And again, maraming salamat mga kapatid sa pagtangkilik nyo dito sa aking The Star Talking Tarot or any of my readings. Na-appreciate ko po yun. Thank you guys and I love you.